1TV Noontime Balita. Sa iri mga nagbagang mga balita sa udto, 1TV News Channel. 1TV News Channel now bring you our midday report. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Pakisayon sa mga nagunang mga blow-by-blow updates, mga trending topics ug mga hottest online news sulod og gawas sa dakbayan sa Ozamis ug sa Misamis Occidental. Kini ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Higal, kumusta mayong adlaw? Adlaw karon nga Sabado, pizza 20 ning bulan sa Disyembre 2025. Ako si Adoni Desena alang sa One on Time Balita Live. Una suluhan sa atong mga balita. Sa balitang lokal, bag-ong House Bill alang sa reclassification sa Malaubang Timberland giduso sa Kongreso. Retailers tax rate increase proposed ordinance fixed na sa 1.2% increase. Konseho sa Ozamis bukas sa pagbalik ni Kapitan Salvador Canlas Jr. isip ex-officio member. Kapitolyo, didma sa kritisismo labot sa zero balance hospital bills. Year-end assessment o Christmas party sa mga empleyado sa City Hall mabulukon. Sa balitang regional, hearing sa kaso ni Sara Diskaya gibalhin sa Lapu-Lapu City, Cebu gikan sa Davao Region. Kagamhanang lokal sa Cebu City nagpasidaan sa bugat nga trapiko atol sa kasaulugan sa Pasko. O 320 ka mga bag-ong PNP recruit sa Pro 12 nanumpa sa katungdanan. Detalye sa atong mga balita sa One on Time Balita Live, human lang nini. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Ang maayong paglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider mao ang dali og sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong konsulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital konsulta provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozamis City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Sa detalye, bag-ong House Bill alang sa reclassification sa Malaubang Timberland giduso sa Kongreso. Hiniusang giaprobahan sa mga sakop sa Konseho sa Dakbayan sa Ozamis ang resolusyon nga nagpadayag og suporta sa sugyot balaodnon nga giduso ni Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Waminal og Asenso Pinoy Party List Representative Indi Waminal sa Kongreso. Ang House Bill 5549 nakaunod niini ang intensyon sa pag-converter o reclassification sa timberland sa sitio Talisay, Barangay Malaubang ngadto sa E&D o alienable and disposable aron sa tuyo nga hingpit ng mapanag-iya sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Ozamis. Ang 80 hektaryang timberland identifik og gabahin nini kamulo ng gipangtukuran og free housing unit. Usa kini sa mga proyekto nga gihingusgan sa Asenso leadership aron sa tuyo nga inanayng masulbad ang illegal settlement sa syudad o makapanag-iya o kagalingong lote o panimalay ang mga Ozamisnon nga libre. Kini nga aksyon sa Waminal Administration tubag kini sa 30 katuig kapinang nga pangandoy sa usa ka grupo sa informal settler sa Ozamis nga nagtinguhang makaangkon o kagalingong lote
nga balayan. Ang gidusong House Bill 5549 sa managsuong kongresista ikaduhang higayon na kini aton sa 20th Congress human mapakyas ang unang hugna panahon sa incumbency ni former congressman nga karon Governor Henry Sevilla Waminal sa 18th Congress gikan 2016 hangtod 2019. Ang House Bill ni Governor Henry Waminal kutob lang sa third reading sa House of Representatives ug wala makapadayon bisan man lang sa Senado human gikwestiyon sa mga kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources nga matud pa dili mahimong i-convert sa E&D ang timberland sa Malaubang sa rason nga kini usa ka mangrove forest area. Apan gipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga dili mao ang nahatag nga impormasyon sa mga kadagkuan sa DENR aton sa hearing niadtong panahona sa Kongreso sa unang House Bill gumikan kay dili mangrove area ang maong timberland o gani adunay mga pribadong individual nga nakapatitulunan niini nga wala miagi og due process. Nasaran nga pasado na sa committee level sa Kongreso ang ikaduhang House Bill 5549 pinaagi sa suporta ni Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo o party list Representative Maxi Rodriguez o gikatakdang isangat na kini sa plenary sa dili madugay. It refers to the conversion of the Malaubang area whereby we have a housing project, and this House Bill was also filed by then Congressman Henry Waminal Sr., now our governor, in the 18th Congress. And it passed on the third reading in Congress, but it did not survive until the Senate. So, yesterday we filed again, and this Congress, 19th Congress, kung ando and kung hindi, filed a similar bill, and we hope that this time it will survive until the Senate, despite the objections from the Dina Namaria and Bureau of Forest Management, because there are still mangroves in the area, but we stand our ground that there are no more mangroves in the area. Their satellite report might be outdated. Members were convinced a motion was being endorsed by Honorable Max Rodriguez of Cagayan de City, and duly seconded by the former President of the Philippines, Gloria Macapagal Arroyo. We have expressed our support on the House Bill number 5549 on reclassifying as agricultural land a parcel of land of the public domain located in the city of Ozamis, province of Misamis Occidental, to an open disposition for agriculture, commercial, residential, industrial purposes. This remarkable legislation coming from the authors, the Honorable Henry Waminal and Honorable Sancho Fernando Waminal, needs to be supported, Madam Chair. That is why this representation, considering that we have a staggering 11,000 informal settlers out of the 149,000 population in the city of Ozamis, and the project in Malaubang is a very, very important project addressing our problem on informal settlers. Retailers tax rate increase proposed ordinance fixed na sa 1.2% increase. Dili kapugnan ang konseho sa Ozamis nga ipatuman ang pagpataas sa retailers tax pinaagi sa aprobahang ordinansa. Apan posibleng dili matuman ang tax rate increase nga 1.5% nga unang natuki atol sa public hearing sa miaging semana. Atol sa pagsagop sa plenary sa ulahing regular session sa konseho, Disyembre 16 nga ang proposed adjustment sa retailers tax rate gumikan kini sa gikonsiderahang kahimtang sa syudad.
Itawag sa August body nga to meet halfway ang posibleng mahitabo dili matuman ang original nga proposed tax rate increase o dili usab matuman ang position paper sa duha ka business chamber sa Usamis. Doon na gayoy mahitabo nga tax rate increase particular sa retailers category gumikan kay giobligar kini sa 2013 revised Omnibus Revenue Code sa Usamis o gimando usab kini sa Bureau of Local Government Finance nga matag 5 ka tuig kinahanglan na gayong dunay mahitabong pag-usbaw sa lokal nga buluhisan. Bukas nga gidawat sa konseho ang apilar sa local business sector sa Usamis gumikan sa nating pag-ubo sa gross sales sa mga patigayon ng syudad o kini nga kahimtang dili lang sa syudad apan nakasinati usab niini ang tibuok na sud. Kung ipugo sa syudad ang kalit nga pagtaas sa maong tax rate mubunga usab kini og negatibong epekto sa local tax collection og didto gihapon sa publiko mutapos ang dakong problema pinaagi sa mas taas nga inflation. Kagahapon adlaw atol sa special session sa gipatawag nga sa konseho nga special session gikan sa 1.5% nga unang gi-proposed gipausab kini ngadto sa 1.2% o posibleng mauna kini ang fixed adjustment nga aprubahan sa third and final reading nga mahitabo sa sunod simana. Makaingon ko sa whole Philippines. Probably not only the Philippines but throughout the world ni hinay gyud ang negosyo this time. So kung suddenly may man ang increase ng taxes, dako may ikatabang sa LGU, sometimes you have to consider also our businessmen. Kasi sila may gahatag na tong taxes. Kung sobra ka mahal, probably some of them will close their business. So we lost that income. No? So even though if you look at other places, they give tax break para makasulod ng mga negosyante. Once makasulod ang negosyante, bahalag dili maka-income ang city of municipalities, but makahatag mo silang employment. So we have to consider so many angles. No? So we insist nga mahal kayo, may increase nagdako, then it turns out later on nga we lost na noon kay ang mga negosyante nga magsaligan mga wala man. No. Instead nga they have to pay exorbitant taxes. Mingon na sila mas may pagmanira nanta. So mangina po yung tao. I was able to talk to several businessmen, my Patinan brothers in the Presidente, and they really told me that the statement of Honorable Lau na hinay ang negosyo, they confirm it. Nga karon hinay yun ang negosyo. I could only surmise nga napintahan yun tingali ang atong probinsya at nagbayan sa grabe nga corruption tax sa flood control projects unang nausap ang atong ekonomiya gunanan dahil epekto. Kaya mga investors para ma-invest kung ma-expand, hindi na ma-expand. Kaya they have doubts on the governance sa atong nasod. Konseho sa Usamis bukas sa pagbalik ni Kapitan Salvador Canlas Jr. isip ex-officio member. Bukas ang ganghaan sa Usamis City Council kung buot mubalik si Barangay Kapitan, Barangay Tabid Kapitan o Usamis ABC Federated President Salvador C. Canlas Jr. Ipasabot ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga gidawat na ang resignation letter ni Board Member Gigi Canlas sa Federation Association of Barangay Captains Office isip FAVC President sa probinsya. Apan wala pa kini makabalik ka pagserbisyo isip ABC President sa Usamis, gumikan kay gipahimudsan paniini ang leave of absence. Nasaran nga bisan pa man nga natuboy si Kapitan Gigi Canlas isip ABC President sa Usamis human sa barangay election ni atong 2022, kinahanglan gihapong muhurar o mutik oath o manumpa sa City Council aron formal usab nga ang pagluwat ni ABC Vice President John Carlo Moralion nga maoy milingkod hangtod karon isip ex officio council member.
Dugang pagpasabot ni Attorney Mars Tapayan nga kung ugaling dili na interesado si Kapitan Gigi Canlas mobalik isip ABC President sa Usamis ug moalagad na lang isip ordinaryong kapitan sa Barangay Tabid magpabilin sa posisyon si ABC Vice President John Carlo Morellon sa konseho o kini nga desisyon inabagan usab sa supervision sa Department of Interior and Local Government. A resolution accepting the resignation of Honorable Salvador C. Canlas Jr. as President of the Liga ng mga Barangay Samis Occidental Provincial Chapter, declaring the position of Federation ABC President vacant. With this, Honorable Sir, with information, there's no information with the office of board member Canlas is already filled up now. This resignation is only on his being a board member, being president of the Federation of the Province of Nueva Ecija. So we know that our laws provides that the ABC of Summit City Federation President will sit as member of the City Council of Nueva Ecija. So if Honorable Canlas will not resign as President of the Federation of Summit City, he will be urged to sit as a City Council member by the Vice President Honorable John Carlo Morellon. In the meantime, he has not taken his oath as member of the City Council, so Romalion will continue sitting as the member of this SB until such time that Honorable Canlas will definitely assume office as every President and member of ex officio of the City Council. Kapitolyo dili apektado sa kritisismo labot sa zero balance hospital bills. Wala makapatandog ang mga negatibong isyu batok sa gipatumang zero balance bill program o zero balance billing program sa Asenso Administration sa mga private o government hospital sa Misamis Occidental. Sa mensahe nga gipaabot ni Governor Henry Ominal atol sa pamaskong handog 2025, kini nagkanayon nga mas ikalipay sa Asenso Administration kung adunay laing grupo nga madangpan sa mga individual nga nakinahanglan og hospital assistance labi na sa hospital bills. Sa mga individual nga atua midangop og tabang sa social media, sulayan nila kini pagpangayo og tabang kung kini nga mga tawhana nga nanawayo sa programa direkta ba kini nga makatabang kanila. Sa mensahe sa gobernador, gipaklaro usab niini ang tukmang proseso aron makapahimulos og makakuha sa gikinahanglang tabang labi na sa zero hospital bill. Tinuod nga adunay protokol gayod ang proseso sa dokumento nga ayha dawaton sa mga tinugyanan sa munisipyo o sa City Hall, kinahanglang gikuhaan na ang amount sa PhilHealth, PCSO o CSWD. Kung aduna pay nahibilin nga balanse mahimong mudangob sa Congressional Office o sa gipahimutang nga opisina sa gobernador matag lokalidad. Gitoy usab nga pangayoon o pangayuan og papeles sa residensya ang pasyente aron masiguro nga ma-prioridad sa programa ang taga-Usamis o taga-Misamis Occidental mismo gawas lang kon kini ilalom sa programa sa Asenso Pinoy Party List. Ikana ang proseso o pilay bill ninyo gikan sa hospital, ikana ang proseso o pili masiro sa mayor doon ng congressman o dapat remaining ang nasa na dito na kang gobernador. Tungkol sa likod nga panag-usa o preparation sa Team Asenso atong ipanagamutan nga wala na ipairanan ang pasyente. Apat laron usap nato, wala may magpugon sa bisan kinsa nga modul sa lain pang mga politiko o opisina. Kung adunay concerned citizens nga gusto motabang ninyo o mubayad sa inyong bill sama sa atong gapos sa social media, maayo. Ikalipay namo
tumudool niya. Ang among toyo mao ang pagpasabot sa tinuod nga proseso sa Team Asenso aron dili ta magalahid o dili ta mailad sa fake news. So, pasabot ani, o kaya mutabang ninyo nga lain nga mo mas maayo. Mga katabang po sila, dito na sila magtaot sa to ang Team Asenso. Year-end assessment o Christmas party sa mga empleyado sa Ozami City Hall mabulokon. Mabulokon o gasadya nga nagkatapok ang tibuok empleyado sa Ozami City Hall alang sa year-end assessment o Christmas party kagabi Disyembre 19. Gawas sa simpleng salo-salo, mahinangpon kaayong giatangan sa mga empleyado ang mga paraffle draw gikan sa major prize nga mga cash o ang grand raffle draw nga brand new motorcycle nga donated sa Asenso 3 Pillars. Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal ug Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal bisan tuod og wala ang ilang presensya atol sa okasyon. Apan ana ang mga city official nga maoy mibuhi sa presensya sa Asenso 3 Pillars, pinagi ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, kompletong presensya sa mga sangguniang panlungsod nga gipanguluhan ni Vice Mayor Beben Neri. Undanan usab kayo ang mensahe nga gipadangat ni Mayor Sam Norman Fuentes alang sa kasaulugan sa Pasko ug ang matinud-anon og mapadayonon nga serbisyo publiko pinagi sa mas gipalambo pang Asenso brand of service. Nagtangag usab og mga dagkong premyo ang caroling contest sa matag department og ang Enchanted Inspired Attire contest. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Sa mga balitang regional, hearing sa kaso ni Zara Diskaya gibalhin sa Lapu-Lapu City, Cebu gikan sa Davao Region. Detalye niya sa ubang pang mga balita sa One Time Balita Live sa atong pagbalik. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. Kung ikaw dunay panginahanglanon sa imong farm o baka sa uban pang panginahanglanon nimo sa panginabuhian man o sa pangadlaw-adlaw, diri na kita mamalit sa naguna sa mga baratong baligya sa mga agri-vet supplies and needs ug uban pa ang Bryant Milling and Marketing. Bryant Milling and Marketing, distributor of agricultural, consumer, hardware, school and office supplies and more. Nagabaligya sa tanan nimong panginahanglanon sa wholesale ug retail sama sa kompletong grocery items nga adunay mas baratong presyo sama sa lokal o imported nga mga bugas, mga ilimnon ug daghanan pa. Ang Bryant Milling and Marketing adunay kaugalingon nga farm. Aduna usab sila mga frozen goods sama sa Bianca's Frozen Goods nga sila mismo ang naghimo. Mao ka nang makasiguro ka nga kini presko ug luwas. Aduna usab sila fresh meat sama sa pork and chicken, mga frozen products sama sa Virginia Foods ug tender juicy hot dogs. Aduna sa sila kaugalingong products sama sa Royal Candles and Wax, Royal Drinking Straw and Sanitary. Mga panginahanglanon sa imong farm sama sa hog feeds, poultry products, mga nagkadayang mga veterinary products and accessories sa mas ubos nga presyo. Aduna usab sila livestock feeds sama sa game fowls and swine or hog feeds, natural and environment-friendly fertilizers, pest controls, and more. Busa kung aduna kay mga panginahanglanon, anhin na karon sa Bryant Milling and Marketing. Anaan na himutang sa Zulueta Street, Ozami City, kilid sa Unitap Ozamis. Bryant Milling and Marketing, ang labing kompletong tindahan sa mga baratong baligya sa Ozami City. Alang sa mga talagsaong mga klase sa mga dekalidad ng mga home furniture products and home decorations, dili na kita mamalit sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Nailan kini adto isip FJK Trading. Sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated, makita ninyo ang mga manindot ng mga klase-klaseng mga home furnishings, home furniture products, ug daghanan pa. Sa first floor, inyo makita ang mga modern sala sets, L-shaped sala sets, ug corner sets, TV stands, dividers, entertainment cabinets, wine cabinets, kitchen cabinets, wardrobe, children's cabinets, bookcase, wall mirror and wall clock, wall frames, center table, console table, lampshade and figurines, curtains, blanket and throw pillows, plastic chairs and tables. Ug aduna po sila mga musical instruments sama sa mga guitar.
audio mixers, amplifiers, soundbox, ug mga Yamaha organs. Plus, aduna pa sila mga sporting goods like balls, badminton, rackets, ug daghanan pa. Ug sa second floor inyo makita ang mga foams and mattresses, wooden bed nga king size, queen size, double and single, shoe cabinet, double deck, sofa bed, pillow and throw pillows, dining wood table nga adunay 10-seaters, 8-seaters ug 6-seaters. Aduna pa sila coffee table, bed sheets ug daghanan pa. Ug sa third floor inyo makita ang mga office tables and chairs, executive tables and chairs, gang chairs, filing cabinet, office cubicles. Ug alang sa atong pagpaugnat sa atong mga kusog, aduna sila thread mills, spin bike, home gym, barbell plates and more. Busa bisita na sa Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Anaan imutang sa Animas Street, Barangay Aguada, Ozama City. Pangita lang ang atong maabi-abihon nga officer in charge nga si Mr. Asterio G. Curib. Goshen Home Care Furnishings Incorporated. Mga osamis noon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o ug hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Gloria Bazaar Bernard Avenue Branch. Sa first floor, imong makita ang mga appliances nga barato apan pulido ug di kalidad. Mapalit ang mga refrigerators, washing machines, gas range, mga aircons ug mga kitchen accessories. Mapalit usab nimo ang maalindot nga mga LCD ug LED TVs sama sa Sony, Panasonic, Devon, Samsung, Sharp, Hisense, Panasonic ug uban pa. Sa second floor sa Gloria Bazaar Bernard, makita nimo ang mga nagunang mga furniture items nga swak sa imong budget. Ana mga furnitures sa sala sets, dining tables, cabinets, aparador, beds, computer tables, tables ug daghanan uban. Plus, aduna pa sila mga nagunang laptop nga durable ug bagay sa imong panginahanglan sama sa Asus, HP, Acer, Lenovo ug daghanan pang mga brands. So sila yung mga nagunang cellphones sama sa iPhones, Samsung, Oppo, Vivo, Huawei cellphone, Realme ug pan pa. Aduna sila yung mga computers, computer accessories lang kanimo. Kining tanan mamahimong mapag sa cash o baka si installment plan on approved application. Pili lang kay kana. Aduna sila yung humugawang parking area at ilang building luyo sa drive-thru. Gloria Bazaar Don and Bernard Avenue Branch, the newest convenience store in opening hours from Saturday, 8:30 to 5:30 p.m. Lang sa dugang kikita ilang ang ilang manager. Matawag 0930-255-31 o gadun landline number 88, telephone number 21791. Gloria Bazaar, hashtag Fight for Life. Gloria, basta Gloria Bazaar, sikat ka. Bisitahi usab Bazaar, Rizal Avenue Branch on Mato nila ang tinigom nga makahimo kin milyones kaugmaon. Ozama City Multipurpose Cooperative kun People's Bank usa ka diente og rehistro kooperatibang bangko nga adunay komon nga interes kan yanong katawhan. Adunay pagpakitaan aron makabuot nato ang atong panginahanglan ug ang mga sa kinabuhi kini pinaagi sa sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto o serbisyo, pagdawat patas nga bahin sa mga ug benepisyo ug pinaagi pagdawat sa mga kinatibukang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank nagatanyag nini mosunod nga mga produkto o serbisyo, savings deposit and loan window, trucking delivery service at the National Highway Pulot Ozama City, water refilling station at Highway Pulot Ozama City, rice trading, producer, super organic fertilizer at Kinuma Norte Ozama City, sustainable agri center at Kinuma Norte Ozama City, and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kon People's Bank anaan imutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative kun People's Bank, ang bangko sa katawhang Pilipino. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena.
Detalye sa balitang regional, hearing sa kaso ni Zara Diskaya gibalhin sa Lapu-Lapu City, Cebu gikan sa Davao Region. Ang na-controversial nga contractor nga si Zara Diskaya nga gipasanginlan sa iyang kalamgitan sa 96.5 million pesos nga ghost project sa Davao Occidental ang nagatubang og duha ka kasong graft ang gibalhin sa Regional Trial Court o RTC Branch 27 sa Lapu-Lapu City. Lakip na ang kaso sa 11 ka mga engineer sa Department of Public Works and Highways sa Davao Region. Ang Korte Suprema ang nag-aprobar og mihatag og pagtugot sa pagbalhin sa maong kaso gikan sa Davao Occidental nga base sa court guidelines. Kinahanglan kadtong mga infrastructure related graft cases ang ipasa ngadto sa labing duol nga anti-graft court sa labing duol nga judicial region. Ang tigpamaba sa Supreme Court, Camille Ting, nga ang presiding judge sa korte diin nanukad ang maong kiha, maoy mupili og muhatag og pagtugot pagbalhin sa maong kaso. Sa higayon nga formal na nga gidakit ang RTC Branch 27, maoy adunay jurisdiksyon sa pagpahigayon sa husay, pagpahigayon og asang bilangguan dadon ang sinumbong og ang pag-atiman sa piyansa human sa pagpresentar sa mga sinumbong ngadto sa korte og 11 ka DPWH official dadon og balik sa Davao City human nga gihiling sa Lapu-Lapu City Hospital alang sa medical examination. Si Diskaya miabot sa RTC Branch 7 pasado alas 6 sa gabi, Biyernes, Disyembre 19 nining tuiga nga inubanan sa mga sakop sa National Bureau of Investigation. Sa sayo pa mi pailalom sa medical check-up si Diskaya dito sa Manila sa wa pa ibiyahe sa korte sa Lapu-Lapu ngadto na sa Lapu-Lapu City Jail human sa proseso. Mipasalig si NBI Central Visayas Director Renan Agustos Oliva nga way special treatment ngadto sa mga akusado. Matod sa Legal Counsel Attorney Paul Tristan Sato o Attorney Frank Dinsay V sa pito ka mga sakop sa DPWH 11 ang aduna sila motion nga giduso nga ipabilin sa NBI ang kustudiya sa mga akusado tungkol sa health concerns ug uban pa kanila tungkol sa katiguangon. Gawas niya na nahingawa usab sila sa pamilya sa akusado kinsa dili na makahimo sa pagsaulog sa Pasko sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay uban o apan sulod na sa bilangguan. Hugot ang pagtuo sa mga abogado nini nga walay kalabutan ang ilang mga kliyente sa hitabo. Ang Office of the Ombudsman ang miduso og reklamo batok ni Diskaya uban sa kaubang akusado may labot sa 96.5 milyones pesos nga kantidad sa infrastructure project sa Davao Occidental nga gideklarar nga kompleto na og fully paid niadtong 2022. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Kagamahan ng lokal sa Cebu City nagpasidaan sa bugat nga trapiko atol sa kasaulugan sa Pasko. Motorista sa Cebu City ug Mandawi City ang gipasidan-an sa grabing kahuot sa dagan sa trapiko sa mga dalan sa Metro Cebu labi na nga nakaduol ang kasaulugan sa Pasko. Si Cebu City Mayor Nestor Archival mipahibalo nga adunay pagdaghan sa mga sakyanan nga mobiyahe gumikan sa pagpamalit, panagtapok o reunion, Christmas party o uban pang kalihukan sa Pasko. Imadabana nga moabot ngadto sa usa kagatus o 100,000 ka mga sakyanan nga mutadlas sa mga kadalanan nining holiday season. Dugang pa sa mayor nga mulanat pa o mulungtad pa ang traffic congestion sa sinulog sa bulan sa Enero apan mulurang ang kahuot sa trapiko sa pagtapos sa bulan sa Disyembre. Gumikan sa maong kasinatian gisiguro sa kagamhanan sa dakbayan sa Cebu nga hawanan ang mga dalan sa mga nakaparada nga bisan unsa nga matang sa traffic obstruction ug ang mga dagkong truck didaan nga mobiyahe sa adlawan gawas lang sa gabi din minus ang mga sakyanan. Samtang sa dakbayan sa Mandawi, ang pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi o team nga si
Hail Rituya mibutya nga adunay pagsaka sa gidaganon sa mga sakyanan dili lang atol sa peak hours. Iyang gipahibalo nga traffic sa mga lugar diin nahimutang ang mall, mga parking lot na puno sa mga sakyanan gumikan sa pagpamalit sa mga tao alang sa Pasko. Giila ang mga agianan sa UN Avenue, MC Briones Street, Pacific Mall, Highway Sino ug AC Cortez Avenue. Gideploy ang tanang traffic personnel sa mga busy zone ug ang pagbutang og mobile patrols. Adunay gihimong pag-adjust sa duty schedule sa team personnel aron nga adunay mudumala sa trapiko atol sa Misa di Gallo. Giauhag ang publiko nga kun way importante nga katuyuan likayan ang pagbiyahe labi na atol sa peak hours aron nga dili matanggong sa kadalanan. Mga motorista giauhag sa pagpangita og dalan nga minus ang sakyanan nga moagi og ang pagbaton og taas nga pasensya. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. $320 ka mga bag-ong PNP recruit sa Pro 12 nanumpa sa katungdanan. May total sa 320 ka patrolmen o patrol women ang formal nga nanumpa sa buhatan kagahapon Biyernes Disyembre 19 sa Camp General Paulino T. Santos nga nakabase sa Police Regional Office Socsargen o Pro 12 sa General Santos City. Nagkanayon si Police Brigadier General Arnold Ardiente nga sa Pro 12 Director nga ang mga nanumpa na hisakop kini sa 2025 Patrolwoman Attrition and Regular Quota Recruitment Program. Ang bag-ong gipang pahural nga mga police officers gilangkuban kini sa 237 ka mga laki o 83 ka mga babae diin recruit kini sa mga nagkanalaing probinsya o syudad sa Socsargen Region. Ang 300 total recruits gidawat ilalom sa attrition quota samtang ang 20 gikan sa regular quota alang sa pagpalapad pa sa manpower capability sa Pro 12. Ang oath-taking ceremony alang kini sa formal nga transition sa mga recruits alang sa active police service o sa responsibilities acceptance nga gisalig isip hingpit nga membro sa PNP. Iyang gipahinumduman ang mga bag-ong membro isip police authority kinahanglang mo exercise sa restraint, accountability o compassion o kanunay hinumduman nga ang pagsalig sa publiko mao'y pundasyon sa mas epektibong pagpatuman sa palisiya. Noontime Balita. Noontime Balita. Uban ni Adoni Desena. Adoni Desena. When it comes to great breads, it's Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop. Park and Go Bake Shop has been serving us for years with over 200 branches nationwide. Freshly baked breads all the time at Park and Go Bake Shop. Affordable, quality baked breads only at Park and Go Bake Shop. Sa Park and Go Bake Shop, ang ilang mga pan lamian na sustansyado pa. Dinhi na kita mamalit sa Park and Go Bake Shop. Aduna sila yung mga nag-unang mga pan, con breads, mga cupcakes, mga cookies, macaroons, mga pastries, ug mga cakes for all occasions. Plus, init ka pandesal kada alas 4 sa kadlawon. Busa kung panang inyong paliton sa Park and Go Bake Shop na. Lamian na, kanunay bago pa. There's always the right place to shower you more freshness and go for the days. Ang Park and Go Bake Shop Zama City Branch. Anaan himta, Zulieta Street Top sa Unitop o Zama City. Paglaom multi-purpose cooperative. Ang kooperatiba sa ligan. Mutabang sa tanan mo serbisyo kan mo nga adto kasing mo alagad ang nawala hado paglaom multi-purpose cooperative. Ang kinabuhi walay puro apan ang paglaom kooperadong mutabang pamilya bisan unsa panahon alang sa tanang sa paglaom cooperative adunay sa Members Mortuary Program. Ang bayaran ang premium sa tibok tuig 25 tungod atong
rated na. At ang pagbabayad ng tinuig nga premium ay mas mas patas. Kada January 2006, mamahit renewal before expiry para sa dugang kasayo. Kalang ang 91723-0403 o bisitaha ang multi-purpose branches and that you can trust. Ang kuo tibang na salik ya imong igan Multi-purpose sa Sikiho Del or Fitness Sabis Tubo Mulave T. Hardware Corporation. Basic building needs. Ang If One Hardware Corporation. Baligid building needs. Hardware construction cement light mga kapili electrical supply bathroom fixtures price Hardware Corporation presyo hardware sa mga dalan kapano og matawag 524 See hard are affordable are good if corporate to you imported alhamdulillah suliralan alhamdulillah dimnon nga baski pinong lumi na piniling yung dapi alhamdulillah by try distribution sa tanang or kita ipigayon nga renewal sa MMAP MAPCOM Siyempre 5 pero site renewal aron yung og mga benepisyo kabahin sa number license aron dili ka problema limot pariday nakaduol pag corporate generation alang sa dugang kasayuran sa mobile 0309 ug 7003 o multi-cooperative a co-op that you can na busca di kalidad ito ang Azam upan na sama Panasonic Skyward Samsung Sharp TV sound system, camera, still camera, TV camera, gadgets, computers, supplies, mudawat sa Zamis okay sure bazaar
ka. Noon sa balik sa Donit this Itong mga advertisers tayong nagpunta sa channel. Yun mga form, no? TV board member John, ni Miss Yula Hilahan, member Tito, si Honorable ang King Tiluring. Salamat usab sa atong Star Super bas tang regional national pininyo o kayo ang side Sunstar og na nagpakaog kagabi sa gipegayon nga and ingon man sa sa Usami City Hall nga ay kwanto pinta pesos kay budget 5 man dayon wala gyud mo sagad sa mga na nagdaog gagabi City Engineers Office is Imla Swemo sa Economic Enterprise, no, balik-balik lang sila sa City Mayor's Office, murag tulo o bato ka apil na si Jimmy Lirasan naka 10,000 to gabi no sa Bida News Update nawala ra ba dayon pag mag congrats ni Jimmy Lirasan sa Bida News Update kay naka 10K siya gabi kay nakadaog siya no sa raffle draw. Sa tanan dunay sa grand prize pud sa cash prices 50,000 pesos taga City Engineers Office. Dayon dunay tag 20,000 pesos 5 bato kabuk pulo bato. Ana pud no ana nga bracket nga 20,000 pesos. Dayon dunay usa sa duha man to ka TV 65-inch nga TV. Duha ka buok dayon katong ref usa og motorcycle bag-o kaayo Honda Click stang nindota kay sa motor nabitbit gyud pauli no sa atong mga kauban sa empleyado sa atong Usami City Hall. Salamat sab kayo sa presensya ni Mayor Sam Norman Go Fuentes, kompletong presensya sa Usami City Council members, gipanguluhan ni Vice Mayor Bebeneri sa atong mga department heads sab. Dayon ang katong mga prices kagabi kuanto kanang hiniyo sa to nga gisuportahan sa 3 pillars si Governor Henry Waminal, Congressman Ando Waminal og Congressman Indy Waminal. Salamat kayo, Merry Christmas. Salamat kayo sa padayong suporta sa Asenso Administration. Og sa tanan-tanang na nagpakadaog kagabi, congrats ninyong tanan. Dayon kitang wala makadaog sa sunod na lang punta. No, importante nga nakatambong ta, naka-enjoy ta dayon. Nakapauli sabtang luwas. Hantot karon ana pa ta nagginhawa pa ta. So, salamat kayo sa tong labang nga mga kagahom nga mo saya itong giselebrar ni ato ang manluluwas adlaw siyang natawhan kasumaran atong Ginoong Hesukristo, no, atong batang Hesus. Dayon atong sa ulugon na Pasko sa kasadya malinawon dayon mga atong kapulisan, Department of Health, uban pang mga ahensya sa kagamahanan nga nagpasidaan gyud nga tuang mga panggamiton gyud, no, bawal pabuto, bawal na gyud na. Dayon sa panadiha nga mga ipangbawal panahon sa Pasko mga pabuto. Dayon ang atong BFP kuan gyud kanang nagpasidaan sab nga di ta mo gamit og mga delikado kaayo nga mga produkto nga mga Christmas light kay basig mo hinungdan sa dakong sunog, no, panahon sa Pasko,
no, mga pabuto, maggamit lang tag kanang mga saba-saba nga dili harmful sa ato ang kuan lawas kay kuan gyud kanang delikado kayo inig ka January 2 pungkol na ka, buta na ka, nabungi na ka, gusubat na imong naong nung likayan nato na, no, mga kaigsuonan. Merry Christmas and Happy New Year kanatong tanan 2026. Okay? O mo katong naglangkob sa atong mga balita sa One Time Balita Lab sa ngalan sa Tibok Puwersa sa 1TV News Channel, pinangulo sa atong program director proprietor Mr. Jenny Tommy, sa atong traffic director Miss Cherry Tommy, sa atong Master's Control karon, sa atong control sa atong live si Miss Risa Junsay. Ingnon naman sa atong mga cameramen sila si John Del Tommy, Saiki Tommy. O ingnon naman sa atong mga partner nato sa social media team, sa Asenso o sa Asenso Leadership, sa 1st District Congressman Jason Almonte, sa 2nd District Congressman Ando Waminal, sa Asenso Pinoy Party List Congressman Indy Waminal, sa atong probinsya Governor Henry Sevilla Waminal, sa kagamhanang lokal sa Dakbayan sa Usamis, sa Asenso Usamis Administration nga gipanguluhan karon ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Igog yun man ni Vice Mayor Bebeneri, sa atong City Council member labi na ni Attorney Mars Tapayan o Attorney Daniel Lau. Kininyong ubos nga higala, Adoni Desena. Daghang salamat, mayong adlaw, Misamis Occidental. Mao kadto ang mga nagunang mga balita sulod ug gawas sa dakbayan sa Ozamis ug Misamis Occidental. 1TV Noontime Balita, ang balita sa 1TV News Channel at ang ilang gihapon sa sunod nga higayon ug sa samang takna ang 1TV Noontime Balita. Noontime Balita uban ni Adone Desena, the 1TV News Channel. Noontime Balita. Noontime Balita.